Magandang gabi po at pag-usapan natin itong alingaungaw at mga sinasabi na ito ni Mayora regarding na naman dito kay Isko Moreno na naman. Ang dami na naman niyang hana sa buhay. Ibinabalik na naman niya yung dati magkakapatid. Ang dami niyang binalik. Halos iyan na lang lagi ang sinasabi ni Mayora kapag siya ini-interview. Bakit lagi na lang yan? Alam na po ng tao yan. Huwag na po natin ulit-ulitin dahil lagi niyo pong tatandaan. Lahat ng ginawa ni Yorme, kasama po kayo. Yan lang po. Kasama po kayo at lagi niyo pong tatandaan na hindi po nag-traidor itong si Yorme. Walang intensyon na bumalik si Yorme kasi nga po ayaw niya na. Pero nakiusap mga taong bayan na pabalikin siya, hayaan natin magdesisyon ng taong bayan. Pinatakbo na nga rin kayo, tumakbo kayo ulit, mag-re-elect kayo, tatakbo siya. Wala pong problema yun. Bakit po tayo galit na galit at gusto nating manakit? Diba? Galit na galit tayo dito kay Yorme sa pagtakbo niya. Ang dami pa natin sinasabi, lahat ng mga kakampi niya, sinisiraan niya, inaaway niya lahat, di ba? Mula kay Atienza, sinasabi natin, hanggang sa inyo. Di ba? Pero itong tungkol kay Erap, alam ko, di ba kasama rin po kayo? Ginawa niyo rin po yun? Kasi alam ko, kakampi niyo itong si Erap eh. Mga ilang, wala pa atang isang taon, mula nung naupo kayo. Eh, kinalaban niyo na rin si Erap. Yeah, tama po, di ba? Sinalaban nyo na rin at hindi na kayo naging magkakampi. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Nung kayo'y, ngayon, ibinabato nyo kay Yorme, lahat ng naiisipan ninyo na ibato at isira at ibatikos dito kay Yorme, sinasabi ninyo. Alam nyo po ba na nung si Yorme ay nakaupo, o baka nakakalimutan nyo na po na kayo ang vice mayor niya. Diba? Alam nyo po, lahat ng inutang niya, ng binenta niya, na sinasabi ninyo, alam nyo po lahat yan. Imposible po na hindi ninyo alam yan. At yung sinasabi ninyo na inaway niya, yung mga naging mayor niya, eh kung hindi naman talaga maganda ginagawa nung isang mayor mo eh. Diba? Kayo po, Mayor, tatanungin ko po kayo, ano po ang dahilan ninyo kung bakit ninyo inaway din itong si Erap? Di ba po? Kung ano po yung dahilan ninyo, edi ganun din po ang dahilan ni Yorme. Di ba po? Sabi sa inyo di ba? Bago tayo mag-akusa sa isang tao, tingnan po muna natin. Yung background din po natin, check din natin yung sarili po natin. Para fair po, di ba? Kasi kung salita lang po tayo na salita, lagi nyo pong tatandaan, less talk, less mistake po tayo. Kasi habang dumadami po yung sinasabi natin, imbis na yung sinisiraan natin ng naapektuhan, kayo po, bumabalik po sa inyo, bumabounce po sa inyo, yung mga sinasabi po natin. Di ba? Lalo-lalo na itong mga ilang congressman, di ba? Isipin nyo na lang po na wala kayo sa pwesto nyo ngayon kung hindi dahil dito kay Yorme. Yung mga congressman ninyo, wala rin sa pwesto yan kung wala si Yorme. Tandaan nyo po yan. Dahil lang kay Yorme, dahil lang sa kasikatan, dahil sa ginawa ni Yorme sa Maynila, kaya kayo nailukluk dyan sa pwesto ninyo ngayon. Pero kung wala si Yorme, naku po Mariosep. Tapos kayo binabakbakan ninyo. Kaya yung sinasabi natin na walang utang na loob, traidor, hindi po totoo yan. Di ba? Isipin nyo, Manileño, sino ba ang traidor? Di ba? Sino ba ang walang utang na loob? Ganyan lang isipin natin. Hayaan natin ang Manileño husga o humatol. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Ngayon, ginagawa ninyo, yung mga ilang kandidato, mga kasama nyong kandidato, mga kalaban nyo pang ibang kandidato, pinagtutulong-tulungan nyo na itong si Yorme. Diba? Pilit din yung pinababagsak. Diba? Pilit din yung binababa, pilit din yung binabatikos. Pero habang binabatikos nyo po ang isang tao,
lalo po siyang umaangat. Diba? Kaya po dapat gawin na lang po natin. Meron pa po tayong 6 na buwan. Gawin na lang po natin yung trabaho natin bilang mayor ng lungsod ng Maynila, yung mga Manileño, ayusin po natin, alagaan po natin para malay nyo, mapunta ulit sa inyo at makuha ninyo yung Manileño kasi nagtatrabaho na kayo. Di ba? Yung panahon ni Yorme, walang-wala sa panahon ngayon. Di ba? Yung ginawa ni Yorme noon. Naku po. Ito po, tandaan nyo po yan. Marami kasi nagsasabi na Yorme daw po ako. Tandaan nyo po yan, ha. Wala po akong obligasyon sa kahit na kaninong kandidato. Lagi nyo pong tatandaan, hindi po ako Yorme, hindi rin po ako Lacuna. Wala po akong obligasyon sa mga kandidato. Nakikita ko lang po kung paano nyo batikusin si Isko, kung paano nyo tirahin na pinagtutulungan ninyo, mali po yun. Kasi po, nakita naman po natin, may mga pinagawa si Isko at ang daming ginawa dito sa lungsod ng Maynila, panahon pa ng pandemic yun, ha. Di ba? Saan kayo dito nakakita sa Metro Manila? Na panahon ng pandemic, napaganda pa yung kanilang city. Di ba? Maynila lang. Oh. Pero kung batikusin nyo siya, ang lagi nating sinasabi, yung inutang at yung binenta. Di ba? Pero yung pinagdalhan dun sa inutang at binenta, yung ginawa dun, hindi natin sinasabi. Di ba po? Di ba unfair? Parang sinasabi ninyo na umutang lang, nagbenta si Isko para lang sa kanya. Mali po yun. Unang-una, kasama kayo sa nagbenta nun. Kasama kayo sa nag-approve nun. Kayo ang nag-approve nun na lahat ng ginawa ni Isko, kayo ang nag-approve nun. Kung ayaw ninyo talaga, di sana hindi ninyo inapprovean. Di ba ganun lang kasimple yun? Hindi rin naman makakautang yan si Isko, hindi rin naman makakapagbenta yan kung hindi inaprubahan ng konseho nyo. Di ba? Di ba, ano lang naman yan di ba? Iisipin lang po natin, isipin lang natin yung tama Huwag tayo iisip na sisiraan natin yung isang tao Di ba, isipin lang natin na tama. Naku po, Marios, ayoko na nga magsalita. Kaya yung sinabi po natin nung interview natin, lalo-lalo na itong mga congressman, naku po, Marios. Hayaan na lang natin ang Manileño musga at malalaman natin kung talagang mahal pa kayo ng Manileño o si Isko pa rin ang mahal ng Manileño kasi tandaan niyo po, kayo lang naman dalawa maglalaban dyan wala namang iba Kaya gandahan na lang po natin at iwasan natin yung batikos ng batikos kasi tayo po ang medyo nalalaglag Kaya ngayon darating na December, bati-bati mo na. At ceasefire. Ceasefire muna. Hanggang dito na lang po at magandang gabi po at God bless.